Magandang hapon po sa ating lahat. In behalf of Horizon Evangelical Theological Seminary, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral tungkol po sa Biblia. No? Sinasamantala ho natin habang COVID-19, tayo po ay naka-community quarantine. Ang ating mga paaralan ay nakasarado, pero ang patuloy ho ang ating pag-aaral ng Biblia. So sa hapon pong ito, ang subject ko natin ay biblical counseling. Pinag-aaralan ho natin yung sufficiency of the scripture. Sufficiency of the scripture in dealing with and facing with any problems of life. Na sapat ho ang Biblia on how to deal with any problems. That is, sabi natin, most of the problems and all of the problems, the root cause is sin. So, pinag-aaralan ho natin ang sufficiency ng Biblia with regards to all areas of our life, the problems that we face in our life. Now, we're continuing our discussion on the subject matter of anger. We're continuing our discussion on the subject matter of anger. Sabi ko natin, ang anger po ay isang kasalanan. Kasalanan po yung uncontrollable anger. At ang description ho, dito tayo tapos last time, ang description ng Biblia sa uncontrolled anger, is like, sabi niya, is like a fool. Ikaw, pag hindi mo daw kayang kontrolin ang iyong anger, katulad ka ng mangmang. Ayaw nating matawag na mangmang. Pero ito karaniwan. Maging ako, lahat tayo siguro may mga problema in handling anger, Kaya napakahalaga at sabi natin very timely, very timely ang ating discussion with regards to the subject matter anger, Siguro ikakaunti lang ho ang exempted dito na may mga pagkakataon na hindi siya nakapagtitimpi sa kanyang galit. Hindi siya nakapagtimpi sa kanyang galit. Kaya napakahalaga po na mapag-aralan nating mabuti, upang hindi tayo matawag ng Bible na mangmang. Kasi marami hong mga tao, maging sa mga mananampalataya, maging mga leader ng mga Kristiyano, mga pastor, mga leader, at obispo, na they cannot control their anger, basta galit sila, wala silang pakalam, sabi nila, ganito talaga ako ano magagawa mo? Pero isa pong bagay na patunayan mo natin sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, when you become united with Christ, we become a new creation. So ibig sabihin that includes anger, handling of anger, handling of anger. At napaganda ho yung ibinigay ho na guidelines, so ibinigay na paalala, Siguro maganda buksan ho natin sa Genesis, yung sinabi ng Diyos kay Cain, Yung sinabi ng Diyos kay Cain tungkol ho sa anger, napakaganda ho na paalala ito sa atin, na kinakailangan ho natin i-handle well ang anger, kasi kung hindi, matatalo ko nito, matatalo ko nito. So, anong paalala ng Diyos kay Cain? Sa Genesis chapter 4, verse 6. Hindi natin si Pastor Nora Joy na pakibasa natin. Genesis chapter 4, verse 6. Genesis 4:6. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kahit kailangang mapaglabanan mo ito. Pasino natin, what is the subject matter? The subject matter na tinatanong ng Diyos is yung galit na nakatanim kay Cain. At tinatanong ng Diyos, bakit ka nagagalit, Cain? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat ka bang magalit? So binigyan niya ho dito ng halimbawa, ang galit, ang puot, Sabi dito, ang galit daw o ang kasalanan ay katulad ng isang, ano yung ginamit dyan, Pastor Joy? Katulad ng isang mabangis na hayop na nakaabang at handa kang lapain. So sa madaling salita, ang Biblia po ay nagbigay na sa atin ng warning. On the first Son pa lang, Genesis pa lang, nagbigay na sa atin ng warning ang Bible.
that we, no, kinakailangan ho natin i-handle na mabuti ito. Kasi katulad ito ng isang mabangis na hayop na lalapas sa iyo. Sabihin, tatalunin ka niyan, no? Sisirain niyan ang iyong pagkatao. So napakahalaga, sabi natin, very timely, no? Lalo ho sa panahon natin ngayon, no? Marami nagagalit ngayon, no? Marami nagagalit sa presidente, marami nagagalit kung kanino. Pag hindi sila nabibigyan ng may mga nagwawala dahil hindi sila nabibigyan ng suporta, hindi sila nabibigyan ng rasyon, no? So nagagalit, marami tao nagagalit ngayon. Marami tao mainit ang ulo ngayon, mainit ang panahon, no? Kasi mainit ang panahon, nakapadla ka, hindi ka halos makalabas ng bahay. So ang iba nabuburyong, no? At maraming naaasar, no? Maraming nagagalit. So kinakailangan ho ma-handle natin lalo sa mga ganitong sitwasyon kasi kung magkasabay-sabay yan, magagalit ka, no? Tataas ang presyon mo, mainit yung ating panahon, nandiyan ka sa kwarto, no? Nasa bahay ka, hindi ka makakalabas, ay sigurado, no? Isang pupuntahan natin. So, anong description ng Bible sa hindi daw makakontrol ng kanyang galit? No. Katulad siya ng mangmang. At ang taong nakakakontrol ng galit ay isang matalino. Ibig sabihin, ipinakikita ng Biblia that anger and bitterness can be controlled, no? Anger and bitterness can be controlled, can be handled, no? Can be handled. Example nga po natin, di po ba? Kapag tayo'y may kaaway, no? Biglang may tumawag sa telepono mo. Hindi mo naman ipapaalam do sa kausap mo sa telepono pag sinagot mo na ikaw ay galit, no? Immediately you can change your attitude, your appearance, so your pagsagot mo, no? Hindi ka sagutan, hello, no, kundi hello, di ba? Magkakaroon ng pagbabago. Usapin, that is controllable, no? That is controllable. So, the choice with regards to anger, no, controlling your anger is yours, no? That choice is yours. Kaya sabi ng Panginoon, katulad ng mabangis na hayop ang galit. Lalapain ka rito. Isabihin, talo ka kapatid, no? Kapag hindi mo kinontrol ang iyong feelings. Anger is part of our feelings, no? So, hindi naman ho bigla-bigla. Ako nararamdaman ko, no? Na bigla parang umiinit yung iyong katawan. Umiinit ang iyong katawan, bago ka magalit, no? Ibig sabihin, yun hong feeling mo, yung pakiramdam na yon, is a warning, no? A warning, no? Pag nararamdaman mo na yung hot na yon, no? Yung init na yon, no? Is a warning na, oops, you need to control. You have to control yourself. You have to control yourself. Siguro maganda po ay mabasa natin muli ang principle number 47, no? Sa ating manual to give us a guidelines on this particular subject, anger, no? Which is, may pag-asa po tayo, may pag-asa tayo. Principle 47, we do not need to defend or preserve what you perceive to be your rights, because God causes all things to work together for good to those who belong to Him and love Him. Yan. Karaniwan po kasi nagagalit tayo dahil doon sa tinatawag po nating karapatan ko naman ito, no? Halimbawa, karapatan kong manahimik, may nag-iingay sa kalsada. So, sisigawan ko yung nag-iingay sa kalsada para away kami. Kasi karapatan mo. Sa highway, karapatan mo yung highway. Pag may kumat sa'yo, karapatan mo yun. So, ang gawin, mahahabulin mo, what? To preserve your, quote-unquote, your right. No. At yan yung maraming napapahamak. Yung preservation of what they thought their rights, no? At yan yung maraming napapahamak dahil hindi parehong puputok talaga kayo, no? May mga pagkakataon na ganyan. Sa akin, nagpapasalamat ako dahil sa tuwing medyo sa pagdadrive, medyo hinahayaw, buti lang hindi, walang lumalaban, So, tingnan natin, anong si paalalaho ng Biblia sa atin. 1 Peter chapter 2, tingnan natin ang sinasabi ng 1 Peter chapter 2, verse 19 to 25. 1 Peter chapter 2, verse 19 to 25. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi.
Ngunit kung nagtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Na siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Na siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kong humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So, nakita natin dito na ang pagtitiis sa hirap, no? Pagtitiis sa hirap dahil hindi mo kasalanan ay isang blessing, no? Isang blessing at kasama sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Ulitin ko po, maliwanag ang sinabi ng Apostol Pedro. Ang pagtitiis sa hirap na dahil hindi mo kasalanan, no? Hindi resulta ng iyong kasalanan ay blessing. Halimbawa, yung COVID-19, resulta ba ng kasalanan natin? Siguro naman, hindi kasi resulta ito ng kasalanan natin, no? At kinakailangan ho nating makatapos sa quarantinas na ito, no? Na mayroong pagtitiis, no? Ibig sabihin, hindi ka nagagalit, no? O hindi ka napipikon sa iyong sitwasyon, hindi ka nabuburyong sa iyong sitwasyon. Pag nabuburyong ka, talo ka kapatid, no? Sabi ito, mayroon daw pong pagpapala kapag katapos sa pagtitiis ng paghihirap. Okay. Ngayon, kung yung pagtitiis sa hirap ay dahil sa resulta ng kasalanan mo, that is another problem. Pero dito, hindi ho natin kasama sa pagkatawag sa atin ng Diyos ang pagtitiis ng hirap. No? Particularly pag tayo inaapi ng ating kapwa. Ang sabi nga ng Biblia, kapag kayo inuusig, ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Ang problema, no? High blood din tayo eh. Ang problema, high blood din tayo. Pag tayo'y inapi, ay hindi po pwedeng hindi po pwede 'yan, hindi po pwede siyang makalamang, no? Gusto natin lagi pagka mas lamang tayo kaysa sa kanya, no? Pinapatulan natin ang lahat ng bagay, no? Pero ang sabi ng Biblia, no, mapalad daw po tayo. O tingnan natin, no, medyo konting review tayo sa na-discuss natin last time with regards to paano nagiging kasalanan ho ang anger, no? Paano nagiging kasalanan ang anger? Balikan natin yung page 178 sa ating manual, ano? Page 178, letter G, no? Your sin is sinful when you are number First, are quick-tempered or have angry outbursts. Yan. Angry outburst. Tingnan natin, Galatians 5:20. Galatians 5:20. Pag sinabi ho natin quick-tempered, no? Ito yung pabugso-bugso ka, no? Pabugso-bugso ka. Pikon, no? Kaunting parang pusong mamon, gano'n, no? Tapos, bigla ka na lang sumasabog. No, sige po. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahag-bahagi. Yan o gawa ng laman, no? Gawa ng raman. So, ibig sabihin ko, ikaw ay nagagalit, gawa ng laman yan. Hindi yan gawa ng Espiritu ng Diyos. Hindi yan bunga ng Espiritu. Kaya nga, hindi natin masasabi, ay ganito talaga ako eh. Quick-tempered ako eh, no? Sinasabi na po ng Biblia that if you are quick-tempered, easily angered, no? Hindi ho yan resulta ng Espiritu ng Diyos. Gawa ho na ng laman natin and we have to change that, no? Kinakailangan ho natin ng tulong ng kapangyarihan ng Diyos para ang lumabas sa atin, not yung gawa ng laman, but the fruit of the Holy Spirit. Number 2, sabi dito, became angry and not merciful, compassionate and forgiving, no? You became angry and not merciful, not compassionate and forgiving. Tingnan natin siya sabi ng Biblia, Psalms 86:15. Psalms 86:15. So sinabi nating nagagalit ka at ikaw wala kang habag. No, ano ba yung mga walang habag? Tingnan natin siya sabi ng Bible. Psalm 86:15.
Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, at di madaling magalit, lubhang mahabagit, banayad magalit. Yan. No. Ang Diyos ho natin ay mahabagin. Sabi nga, alam nyo, pagka hindi ho tayo magiging mahabagin, ay yun din tayo ididil. No? So napakalaga ang pagiging mahabagin natin, no? At doon din ho tayo kahabagan ng ating Diyos. So ibig sabihin, pag hindi ho tayo mahabagin, kasalanan ho yan. Kapag hindi ho tayo nagbibigay ng pagpapatawad, no? Kasalanan po yan sa Panginoon. No? Pangatlo, sabi natin dito, babasahin ni Pastor Joy ang Romans 12:17 to 19, no? Seek vengeance or retaliation against another. No? Seek vengeance or retaliation against another. Pag tayo daw po ay gumaganti, no? Gumaganti. Halimbawa, ikaw ay sinampal, no? Gagawa ka ng paraan na ikaw ay sampalin din, no? Sa mga, di ba, pagka dito nga sa FB, may nakikita ko nag-aaway sa FB, no? Sinagmumurahan sila sa FB, no? Talaga namang ginamit pa yung FB, no? Na ebidensya sa kanilang pag-aaway, no? Hindi tayo makapag-pasensya. Tingnan natin, sasabi ng Biblia. Romans 12:17-19. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin niyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Hindi po pala natin trabaho yon, no? Hindi po pala natin trabaho yon. Pero po ikaw ay naghihiganti, no? Hindi ho trabaho ng Diyos yan, no? Hindi rin trabaho ng Espiritu ng Diyos. May ibang Espiritu gumagawa sa iyo, no? So we need to control, no? We need to control our anger, no? We need to control our anger dahil yung anger na uncontrolled will result to more sin, no? It will result to more sin. Ibig sabihin, gagawa ka ng kasalanan, mag-iisip ka ng gaganti ako, no? So, halimbawa, ikaw yung nakahiga, kaya mapasin nyo, sabi ng Biblia, huwag nyong palipasin ang gabi sa iyong galit, no? Bakit? Kasi pag nakahiga ka, mag-iisip ka, ay, nalamangan ako ni ganito, di ba? So, mga galit ka, no? Mag-iisip ka ng mga plano, bukas ganito gagawin ko, no? Ganito gagawin ko sa kanya. So, alam niyo po, yung unang kasalanan natin, that is pagkagalit, madadagdagan pa ng maraming kasalanan. At pangatlo, hindi lang maraming kasalanan. Ikaw ang pinaka-apektado. Bakit? Baka yung kinagagalitan mo, wala na sa kanya, wala nang dating sa kanya. Ikaw naman, pag nakikita mo siya, kumukulo yung dugo mo, no? Talaga namang umuusok-usok pa yung mga tambutso mo, yung tenga mo, umuusok-usok mo, yung ilong mo, umuusok, nakita mo, talaga, no? Talaga namang may pagka nakipag-usap ka, may parating ka pa, no? May, ang tawag doon, may hugot ka pa pagka magsalita ka, may patama lagi, no? O pagka may sermon, ikaw nagse-sermon, may patama ka doon sa ginagagalitan mo, no? Ikaw ho ang mas lalong talo. Kala mo nagsasalita ka ng mensahe ng Diyos, hindi pala, no? Mensahe pala ng demonyo. Bakit? Kasi out of your emotion yun eh. Out of your emotion. Dahil sa iyong galit, no? So, napakaganda ho, kasi sabi ng Biblia sa atin, we need to handle our anger very well, no? By forgiving others. Kung sinabi natin, pinatawad natin ang ating pagpapatawad siguro, we will be discussing that sa susunod na lesson, ay pagsusumbong ko sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang bahala. No? Ang Diyos ang bahala. Sabi nga doon, ipagkatiwala mo sa Diyos ang paghiganti. No? Kung nalamangan ka ho ng iyong kapwa, o kaya na argabyado ka, hindi naman ho natutulog ang ating Diyos tungkol sa bagay na yan. No? Lalo kayo sa panahon ng COVID-19, no? Yung iba nakakatanggap ng SAP. No, sa atin, sap-sap. Ay, wala na, kahit sap-sap eh. Masarap-sana yun, masarap pang sigang yun, ano. Pero, no, hindi ho natin ikagagalit yun. Bakit? Inalaw ito ng Diyos at may plano ang Diyos. No? Sabi nga, if we believe that everything is in God's hand, no? Na ang lahat ay para sa ating kabubuti at may pagandang plano ang Diyos, hindi tayo magagalit. Di ba? Alam mo, ang kamay ng Diyos ay gumagawa at tumikilos sa mga ganitong klaseng pagkakataon. So, sabi natin, your anger is sinful when you violate biblical love in your anger. No? When you violate biblical love in your anger. Tingnan natin, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin.
hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatiga hanggang wakas. Matapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Okay, ito natin. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Kung ang galit ho natin ay walang pasensya, we violate the sinasabi ng description ng Bible which is love. Kung ang galit ho natin, dahil sa galit natin, we don't have kindness sa ating kapwa, no? We violate the biblical love, no? Kung dahil sa galit natin, nawawala yung pagtitiwala, nawawala yung pag-asa, nawawala yung pagpipitagan, na we violate what? The biblical love. Sabi nga nun, nawawala lahat. Kahit paggaling mo sa pagsesermon, mawawala lahat. Kung nandyan ang galit sa puso mo, walang kwenta yun. Bakit? Ang manatili kasi hindi yung pagsesermon mo, ang manatili ay yung pag-ibig mo sa Diyos. No? Yun ang manatili, ang pag-ibig sa Diyos. Number 8, sabi dito, your anger is sinful when you have an abiding anger against another, or let the sun go down on your anger. No? So kinakailangan natin, wag nang patagalin ang galit. No? Wag niyong patagalin ang galit. Meron akong alam na talagang taon, no, ang naranasan bago nakapagpatawad. Ikaw ang apektado, ikaw ang talo. No? Okay, so tapusin natin yung number 10. Sabi dito, you become angry and neglect to rejoice, to pray and to give thanks in every situation of which you find yourself. Ano bang utos sa atin ng Biblia? No? So sabi natin, kabasahin mamaya sa atin Pastor Norjo ang 1 Thessalonians 5:16 to 18. No? Kung ikaw daw po ay nagagalit and you neglect to rejoice, siyempre, nagagalit ka, hindi ka sabi ng Panginoon, rejoice in your trials. So, if you are angry with your trials, you're not rejoicing. No? You're disobeying the very command of God. No? Sabi, give thanks in every circumstances. But you are not giving thanks in every circumstances. Instead, you're becoming angry. No? You're becoming angry with your circumstances. We defy the very commands of God. No? And if we are neglecting our prayer life, automatic ho yan. Kapag galit ka, you cannot pray. No? Pag galit ka, you cannot pray. You are disobeying the command of God to pray and give thanks to the Lord. No? Automatic ho yan. Hindi man tayo nakakapag-give thanks kapag tayo nagagalit. No? Ang sabi ng Biblia, you have to give thanks in every situation in which you find yourself. No? Wala hong pinag-usapan ditong sitwasyon na hindi pwede tayong magpasalamat sa Panginoon. If we believe in our God and He is our God, we have to obey God in His commandments. No? The command of God is what? Is to rejoice in every circumstances. Pakibasa nga po sa atin. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano po sabi doon? Sabi doon, magalak kayo. Sabi ho ba dyan kapag hindi ka lang galit? No. In every circumstances. Ibig sabihin po, hindi po inuturo sa atin ng Biblia at hindi in-expect ng Diyos na magalit tayo sa anumang circumstances. No? Ang expectation sa atin ng Diyos is we rejoice in every circumstances. Siguro maganda i-case mo na lang yan si Krimo. No, pasensya na po kayo dahil itong aming mga baby dito ay medyo makulit. Kasi i-case mo na pareho sila. Okay. So, sabi natin dito, napakalaga po na makontrol yung tatawag nating galit, no? Paano makukontrol yung galit? Obey the commandment of God is to give thanks in every circumstances. Halimbawa, inaway ka, no? Mayroon bang pwede pagpasalamat sa Panginoon? Yes. Because God is in control. Our God is in control. If we believe that God works altogether for good, no? For us who love God.
yun hong pagkagalit, pagkapikon, dito, pagkaburyong. Hindi ho siya proper response in this kind of situation. No. So we have to obey, no? We have to obey the commandment of God. So, mayroon ba pag-asa? Yes, no? There is a chance for us to follow the commandment of God, which is what we call our hope, which is our biblical change, no? We need to change biblically. Sabi natin, now that we have seen our hope in dealing with anger, let's see how we can put off the practice of anger and bitterness and put on the biblical practice of righteousness, no? Pakibasa nga po sa atin ang principle number 48, no? Principle number 48 sa ating manual. You are to control your spirit. Be slow to anger and deal with anger quickly. You are to put off anger, wrath, bitterness, quick-temperedness, dissension, abusive speech, and strife. And you are not to take into account a wrong suffered. Instead, you are to put on patience, kindness, humility, bearing with one another, tender-heartedness, forgiveness, love, and self-control. Okay. So ano po dapat nating i-put off? Ano po dapat natin i-put off? So sige natin, James 1:19, Santiago 1:19. Santiago 1:19. Ano po dapat nating alisin? No? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. So, ano dapat po natin tanggalin? Yung hindi agad pagiging galit. No? Meron kasi iba talaga ng mukha na galit lagi. No? Hindi mo makausap, matino. Galit lagi. No? At ano ang dapat idagdag? Ayos sa talata. Siyempre, pag may aalisin ka, meron ka dapat ipapalit. No? Mapapalitan mo yan kapag maipinalit ka, makukwit, saka lang mo mag-off yung anger. Ang dapat itanggalin? Ay dagdag? Mag-ingat po sa pagsasalita. Yan. No? Ang sabi doon, quick. Saan tayo dapat maging mabilis? Saan tayo dapat mabilis? Quick to listen. No? Quick to listen. At maging madahan sa pagsasalita. Alam niyo, tama yung siya sabi ng iba, mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. No? Pag ikaw tayo nagagalit, mag-isip-isip ka ng isa, dalawa, tatlo before you speak. No? Okay, bumilang ka muna ng 100. Sigurado pagkatapos ng 100, tapos na, kalmado ka na. No? Kasi, ano yan quick temper, sabihin natin, quick din ang dating yan. Ano? It will arouse your emotion kasi bibiglang silakbo ng damdamin, you reacted according sa iyong damdamin, no? So ikaw ang talo. Sampulo natin, galing ho sa James 1:19, no? Suppose, sabi natin, yung nanay ho biglang pumasok sa kitchen, no? At nakita ho niya yung kanyang anak, nanatapon yung gatas doon sa lamesa. No? Di ba, isang tukso yun sa nanay na magalit. So, ano gagawin niya? Pampihira ka, tinapon mo agad ang, bakit mo tinapon ang gatas? No. Kasalanan ho ba yung nanay? Yes. Kasi mayroon siyang pre-judgment, no? Mayroon siyang pre-judgment sa kanyang isip na hindi pa niya natatanong yung bata, ano ang nangyari? Mali na, kung nadulas yung bata, hindi naman niya sinadya, no? Pero mayroon na siyang pre-judgment, no? Ibig sabihin, hindi lang ho siya nagalit, hindi lang kasalanan niya pagiging galit, nagkasala pa siya sa paghatol doon sa bata. No? Na hindi naman nagsusuri yung nanay kahit na mali yung kanyang judgment doon sa bata. No? Anong tamang response sa ganung klaseng sitwasyon? Di po ba dapat the response is, tanungin muna natin ano ba ang nangyari before we make a judgment, before we made a decision. The problem is, madalas ganito, nauuna yung silakbo ng damdamin, saka tayo nag-iisip after that. No? Which is wrong sa sinasabi ng Bible. For us to put off anger, we need to be quick to heal. No? Makinig muna tayo. Ang problema lang, mas mabilis tayong magsalita. Hindi ko lang alam bakit nga ganoon nga talaga tayo, no?
dalawa naman yung tenga natin, isa yung bibig. Pero mas mabilis yung bibig kasi sa tenga. Siguro ginika talaga ho ng Diyos sa gano'n, ano? Ginika talaga ng Diyos sa gano'n. Naiisang bibig kasi kung nagkataon, dalawa bibig natin at yung iisa tenga ay mas lalong malaking problema. Bakit? Hindi na talaga tayo makikinig, no? Gusto lang lagi tayo magsalita at magsalita. Sigurado yung dalawang bibig ko yan, mag-aaway yan, no? Sila hindi mag-asundo. Yung dalawang bibig niyan, hindi mag-asundo. Bakit? Gusto niya pa rin magsalita. Pero ang ginawa ko sa atin ng Diyos, ano? Yung isang bibig lang, dalawang tenga. Ibig sabihin, dapat mas mabilis na ho tayong makinig, no? Makinig ka muna kasi. Kaya ho pag kami sa hindi nagkakaintindihan, no? Sabi natin, ang lahat ng bagay na dadaan sa pag-uusap. Kaya hindi ho makaintindihan kasi nga hindi mag-usap. Hindi nila mapakinggan yung bawat isa, no? Hangga't hindi ho kasi naiintindihan yung bawat isang side, wala ho talaga mangyayari, no? Pero ang problema nga, mas mabilis tayong magsalita kaysa sa pakinig. Ang guidelines ng Bible is, we need to, put off anger by, quick to listen, slow to speak, no? Quick to listen, slow to speak. So, yung illustration natin kanina nung magulang, no? Dalawa kasi ang dapat i-deal sa bata sa ganung klaseng sitwasyon, no? Is what we call deal with the deeds ng bata, no? Yung doing ng bata ang i-deal mo, hindi yung motivation ng bata, no? Kasi pagka minsan nadjudge natin yung bata sa kanyang motivation, hindi mo naman nababasa kasi yung motivation, no? Pero ang pwede mong mabasa is yung deeds niya. Kung siya'y sinusunadyan niya, deal with the deeds, no? Not with the motivation, no? Not with the motives of the bata, no? Then decides what to do about the problem. Okay. Tingnan mo natin ang procedure, no? Procedure with regards to dealing with anger, no? Sa inyong manual, kung may manual kayo, I'll be reading in page 187, no? Sabi dito, especially when dealing with anger, determined to overcome the immediate temptation to sin by being quick to hear. Ang sabi? Yan. We need to be quick to hear, no? Listen carefully, ask question, get the facts, and make no prejudgment, no? Or hasty decision. Ilabas mo na sila. So, doon dapat anong ruling? Sabi sa atin na Apostol Santiago, mas mabilis na po tayong makinig. Ang mga investigador sa magaling ko sila magtanong. So, dapat ganun din mo tayo. Magaling tayo magtanong. Then, wag ho tayong munang manghusga. Kasi pagka nanghusga ka na, tapos na ho dun eh. Wala nang sarado na rin ang isip mo kapag ikaw ay nanghusga. Kaya nga, di ba, sa mga korte, no, yung jury, no, yung mga jury, may gumagamit ng jury, bawal silang manood o makabasa o ano naman tungkol sa kaso. Bakit? Kasi para maiwasan yung prejudgment, no? Na nakita pa lang o napakinggan na niya, mayroon siyang judgment sa kanyang kaisipan. Slow to speak, no? It discusses biblical solutions to the problem. Speak only words that edify, no? Kahit galit na galit ka na pala, no, you need to speak words that edify, no? Hindi ho tayo nagmumura, no? Hindi ho tayo nagsasabi ng kung ano-ano, di ba? Madalas, sasabi natin, yun, alam mo niya yung mga words na ginagamit natin. Instead of tearing down the other person, speak the truth with a gentle and quiet spirit, no? Gather factual information related to the circumstances in which anger or bitterness rose within you, no? Based on, sasabi natin sa Bible. O, tinaw natin, Matthew 7 verses 1 to 5. Matthew 7 verses 1 to 5. Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba.
at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkukuwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Nakakatakot to, ano? Kasi yung kung papaano natin itrato yung ating kapwa, doon tayo, yun din ang gamitin, yung panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, sigurado bagsak tayo. Sigurado babagsak tayo. Kaya mahalaga po yung mahalaga yung pagiging maamo, compassionate, forgiving to one another. Bakit? Naalala nyo, sabi ng ating Pesos, pag hindi mo pinatawad ang iyong kapwa, hindi ka rin panatawanan ng Diyos. Malaking epekto talaga sa atin, no? Malaking epekto talaga sa atin ito pagiging magagalitin, no? At ito ay maraming problema. Hindi lang ito problema ng mga common na tao, pati mga pastor problema. Ang bilib lang ako, yung medyo mga parang pare, meron silang meron silang meron silang reformation method with regards handling anger, ano? Kaya pagka siya nakagalit-galit na. si Pope lang yata hindi naka-handle. Kita nyo, pati maging sa TV si Pope hindi naka-handle hindi niya na-handle yung anger, no? May kumapit sa kanya, pinalo niya yung kamay, di ba? Wala accepted, pati Papa, hindi accepted yan, no? Kaya sabihin ko, sa sinasabi natin, lahat tayo dito ay hindi exempted, no? At dito tayo natatalo ng dyablo sa how to handle our anger, no? So, sabi sa atin dito, you need to gather factual information, no, related to the circumstance if you are to handle what we call your anger. At sigurado bago mo handle pagka naka-gather ka ng information at hindi ka naging bias, no, wala na yung galit mo, makakapagpayo ka ng maganda, makakapagsalita ka ng maganda. Alam niyo, pagka galito tayo, nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi naman natin gusto, diba? Nakakapagsalita tayo ng mga salita na hindi natin gusto, na hindi na natin later on, kahit na pagsisihan mo, mahirap mo nang murahin sa isip, no? So napakalaga napakalaga yung obedience sa salita ng Diyos, no, with regards to our anger, no. So sabi dito, slow to anger, deal with the problem and do not attack the person. Deal with the problem and do not attack the person. Ano ibig sabihin mo natin ng attack the person, no? Pag sinabihan mo na yung tao ng mga salita, you're attacking the person. You're not attacking the deeds, no? Ang ina-attack ko dapat natin is the wrong deeds, not yung person. Ang problema, kapag may mali na, kung ano-ano ng salita na sabi natin, no? Pati nga yung history, yung kasaysayan ni Magellan, nababanggit na natin, no? Sabi natin, ilang beses na pa yan, no? Ilang beses mo na bang ginawa yan? Paulit-ulit mo lang ginagawa yan, di ba? Ang dami na, no? Accountant na tayo, no? Na pati yung mga nakasulat sa libro ng bangko, nababanggit pa natin. Tingnan natin, siya sabi sa atin sa Proverbs 16:32. Proverbs 16:30, ano siya sabi sa atin ng banal na kasulatan? Deal with the problem and do not attack the person. You need to be slow to anger. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Yan. Ano daw? Higit na mabuti ang pagsupil sa sarili, because pagsupil sa sarili ay bunga ng Espiritu, no? Bunga ng Espiritu. In someone else, deal with the deeds, no? Both speech and action. I-deal mo yung kanilang maling ginagawa o maling sinasabi, no? Hindi ho natin i-deal yung iniisip niya. Hindi rin natin i-deal yung motivasyon niya. Ang i-deal natin is the deeds and the action and the speech, no? Hindi ho yung kasi motibo ho, hindi natin mababasa, no? Hindi ho natin mababasa yan. Kahit na nakikita mo mali ang aksyon niya, yung motibo, hindi natin mababasa. Pagka minsan kasi doon natin tinitira sa motibo, no? Kaya mo ginagawa siguro kasi ganito. Ang dami mo ng prejudgment, ang dami na natin prejudgment, no? Nagkakamali po tayo doon. No? So in yourself, deal with your own motive in dealing with, sa tao na nagagalit, no? And change your deeds pag ikaw din ay galit, no? So sabi natin, ito ay problemang malaki.
Problema ho na hindi ho exempted dito ang mga Kristiyano. Hindi exempted ang mga Kristiyano at maraming ang Kristiyano nasisira ang testimony dahil because of uncontrollable anger, no? Bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang puputok. Yun na, alam na natin. So, dealing with the habitual pattern of anger and bitterness. No, we need to deal with the habitual pattern of anger and bitterness. Balikan muna natin yung Ephesians 4:31 and 32. Ephesians 4:31 and 32. At itihin natin ano ho ba dapat nating tanggalin? What are the put-offs and what are the put-ons? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ulitin natin, isa-isa. Alisin daw ano yun? Sama ng loob. No? Kung may masama kayo sa loob. Hindi. Sabi ng sama sa loob, meron kang kinagagalitan. No? Ang sabi ng Biblia, alisin na ninyo. Huwag nang panatiliin dyan. Ano pa? Puot at galit. Puot at galit. Ang puto, mas matindi sa galit. No? Parang kumukulo yung damdamin mo. Nakikita mo pa lang yung tao. Hindi mo pa nakikita. Narinig mo lang yung pangalan ng tao. Talaga namang sabog na sabog ka na. No? Pag nakita mo siya o yan, puot. Sabi ng Biblia, alisin na natin ang puot at galit. Isa lang. Tapos, huwag na kayong mambubulyaw. huwag mambubulyaw. Ano yung pambubulyaw, di ba? Ayun, pagkami siya, bullying, ano? A part of bullying, no? Binubulyawan natin, sinisigawan natin, pinakikita natin tayo ang may authority, no? Manlalait. Manlalait, no? Di ba? Pagkami siya, sinasabihan natin, pag nagkamali, bobo ka, panlalait ho yun, no? Panlalait yun, no? Pag sinabi mong TNJA ka, panlalait yun, no? Pag sinabi mong wala kang kwenta, panlalait yun, no? Pag sinabi mong JAGO ka, panlalait yun, no? Ano man ang term, ano man name calling ay panlalait, no? Panlalait sa ating kapwa. Ano pa? Mananakit ng damdamin ng kapwa. Pananakit ng damdamin, no? Yung binabato mo siya ng kutsilyo, pananakit kasi ng damdamin, di ba? Yung mga salita, nung pagkamisan mo kasi, sabi nga ng iba, mas gusto ko na binugbog mo na sana ako kaysa pinagsalitaan mo ako. Sa halip, Yan. Kasi nyo, sabi niya, sa halip. Ano ibig sabihin? Ito daw ang ating ipapalit doon sa aalisin. Mawawala ho yun kapag ipinalit natin ito. Subukan natin i-practice ito. Ano dapat natin i-practice? maging mabait kayo. Maging mabait. No? So ibig sabihin, the proper response sa nangaaway sa atin ay kabaitan. Ang proper response is kabutihan. Mahirap po yan, pero sa tulong ng Diyos at biyaya ng Banal Espiritu, kapangyarihan ng Banal Espiritu, we can. Kaya natin gawin yon. No? Sabi nga ng Biblia, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. No? Ipanalangin mo yung umuusig sa inyo. Huwag mo lang ipanalangin na mamatay na sana. That's imprecatory prayer. Tapos, Maawain. maawain. No? Tapos, Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. okay. Naalala ko, may narinig ako, pastor, paano, hindi naman humingi sa akin ng tawad. Patatawarin ko ba? Naalala niyo po ba ang ating Yesu Kristo? Nung siya po ay nasa krus, ang unang panalangin niya ay ano? Pastor Norjo, anong unang sinabi niya sa krus? 7 last word. Patawarin niyo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanyang ginagawa. Humingi na ho ba ng tawad yung mga tao? Jesus? Pero si Jesus, nag-offer na siya ng ng forgiveness. Hindi pa man ho inihingi ng tao, nag-offer na siya ng forgiveness. Naalala niyo po si unang-unang martir, no? Unang-unang martir ng iglesia. Sino yung Pastor Norjoy? Si Esteban po. Esteban, no? Sipin niyo, batuhin ka ng bato. Buti sana kung isa lang, isang matabaan ka ng isang bato, makapakasirit niya, ay batuhin ka ng bato ng buong bayan. No? Natabunan ka ng bato ng bayan. Ano kaya pakiramdam mo? Pero ano ang panalangin ni Esteban? Ang sabi ni Esteban, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Ang sabi po ng Biblia, ang kalaban natin mga kapatid, hindi daw yung may laman at may buto. Ang kalaban natin is the mga spiritual person that works in this world. So ibig sabihin, kung ang kaaway mo yung may buto at may laman, hindi talaga yan ang kaaway mo. Ang kaaway mo yung espiritong gumagawa dyan sa taong yan. No? So sa madaling salita, mga kapatid, hindi siya ang kaaway natin.
So, kung hindi siya ang kaaway natin, dapat nating maintindihan that there are some spirit that is working behind that person, kaya ka nagagalit. No? Na hindi naman nila naiintindihan pag sana mayroong espiritong kumikilos sa kanila, kaya sila nagbubunsod ng galit. No? Kaya, ang hindi ho taong kausap ang kaaway natin dito. No? Ang kaaway natin talaga, yung espiritong gumagawa doon sa taong yon. No? Kasi pwede naman ho tayong naglilingkod sa Diyos, no? At ang espiritu ng diablo ay makagawa pa rin sa atin. Naalala niyo po yung kay Pedro, no? Pwede yon. Kaya anong dapat ito gawin natin? Sabi doon, mapagpatawad, no? Mapagpatawad. Hindi pa ho sila humihingi ng tawad, no? Patawarin muna, no? Yung iba naman, tawag dito, namimiloso po, sabi na, Pastor, wala naman akong paninda, humihingi ng tawad. No, wala naman paninda. No. Hindi yung pagiging pilosopo pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito is becoming obedient sa salita ng Diyos. No, becoming obedient sa salita ng Diyos. Ano daw dapat ating itanim lagi sa isip natin, sa puso natin, pagpapatawad. No, alam niyo po kung yan kasi ang manifestasyon ng pag-ibig, ang pagkapatawad. Kung lahat lang mo sana ay kayang magpatawad at sumusunod sa utos ng Diyos na magpatawad, no? Wala na hong malalaking gera na naranasan natin sa buong mundo. No? Pero because of mas matindi ang takbo ng demonyo at yung pagiging selfish ng tao, no? Hindi siya makapagpatawad. Actually, sarili niya ang tinatalo niya sa hindi pagpapatawad. No? So, kindness, tender-heartedness, and forgiveness must be toward the same individual with whom you were angry. No? Yun ho dapat ang damdamin natin sa mga dapat nating kagalitan. No? Ano dapat nating damdamin? Kindness, tender-heartedness, and forgiveness. Makikipag-away ka ba? Makikipagsagutan ka ba? Makikipagsigawan ka ba? No? O ito ang sinasabi ng Biblia? No. Ibig sabihin, no, marami yung bahagi pa rin ng Biblia na hindi ho natin nasusunod. Naririnig lang ho natin at pinapansin natin pero hindi natin nasusunod. You must not avoid the person, no, with whom you are having difficulty. Instead, you are especially to minister to that person by demonstrating kind deeds in a tender-hearted way, showing that you have forgiven that person in your heart. Pag umiwas ka, pagpapakita ko yan na hindi mo pa rin napapatawad. No? Kaya ko siguro ibinigay sa iyo ng Panginoon yan, taong yan, ano, may gustong baguhin ang Diyos sa buhay mo. No, kaya mo namit yan, no? May hinahasa pa ang Diyos sa buhay mo, inaayos ang Diyos sa buhay mo. At the same time, you can minister to that person by becoming, forgiving, tender-hearted, and good. May papakita natin ang ating damdamin. Tinaw natin siya, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, no? Colossians chapter 3, verse 8 and 12 to 14. Colossians chapter 3, 8, 12 to 14. No? At titira ho natin ang dapat ho nating tanggalin at yung dapat ho nating ilagay, idagdag. Colossians 3, 8, 12 to 14. 3 at verse 3, 8. Yung verse 8 muna, tapos 12 to 14. Ngunit ngayon, itakwilan ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Ano dapat natin tanggalin? Isa-isa natin. Ano una? Galit. Galit. Ano pa? Poot. Puot. Sama ng loob. Sama ng loob. Panlalait. Panlalait. At malaswang pananalita. Yon, ito ang hindi kasama doon sa unang sinabi sa Ephesians chapter 4. Malaswang pananalita. No? O sa atin ho dyan, kung meron ho sa inyo dyan ng mga expression na pangit pa rin, no? Ay palitan nyo na ho ang expression nyo. No. Bakit? Hindi ho yan healthy at hindi ho nagpapakita ng mabuting ugali. Diretso. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo sa kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So, ano daw dapat nating ipalit? Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. No?
Minsan, aminado tayo lahat dito, no? Aminado tayo yung pagminsan, yung pasensya, ang ikli ng pasensya natin, no? So, medyo habaan natin yung pasensya, no? Bakit? Ang haba ng pasensya ng Diyos atin, no? Ang haba ng pasensya ng Diyos atin. So, dapat mas mahaba din ang pasensya natin sa ating mga kapatid, no? Kindness, humility, no? Pagkamisan kasi, yung pagpapakumbaba, napakalaga yan para palampasin mo yung bagay na ginagawa sa iyo, no? Kasi pagkamisan, iniisip mo that they are attacking your person, no? Parang tinatapaan ka na, no? Alam nyo, ang nagre-respond lang sa tapak, yung ahas, no? At hindi naman ho tayo ahas. So you can be kind, no? Tender-hearted, compassionate towards someone in spite of your feelings, no? I repeat, you can be kind, tender-hearted, compassionate, no? Gentle and patient towards someone in spite of your feelings. Since these are commands and you can carry out God's command no matter how you feel. No? Susunod na lang, alam niyo po ba, na kapag ho tayo'y susunod sa Diyos, susunod yung pakiramdam. Hindi mahalaga po yung pakiramdam before you follow. No? Ay parang hindi ko kayang magpatawad. That is your feeling. No? Alin ho ba ang mahalaga? Yung pakiramdam mo o yung Diyos mo? No. Yung pakiramdam mo, susunod ho yan sa Diyos kapag kasumunod ka sa kaniyang command. Hindi ho sinabi ng Diyos na, sige anak, pag hindi okay sa pakiramdam mo, wag mo munang patawarin. Ang sabi ng Diyos, forgiveness. Hindi niya sinasabi kapag maganda ang pakiramdam mo, kapag pakiramdam mo'y okay. Hindi ho. So, hindi mahalaga yung nasa emosyon mo, ang mahalaga yung pagsunod mo sa Diyos. And that emotion, sigurado po yan, that emotions, pag isinunod mo ang Panginoon, will follow. No? You may think, but that is hypocritical. No? Parang hypocrisy yun. No? Remember that you are not a hypocrite if you are being obedient while going against your feelings. No? I repeat, no? Hindi ka ho nagiging hipokrito sa pagsunod mo sa utos ng Diyos kahit na ito'y labag sa iyong kalooban. No. You are becoming obedient to the Word of God, no? And asking God for help for your feelings. Ulitin ko po. No? You are asking God to help you in your feelings by obeying His command. Bakit? Ang role kasi natin is to obey. The result is in God's hand. No. Yung feelings natin, that is our role is to control our feelings in obeying sa command ng Diyos. Halimbawa po, yung bang sundalo, pag sinabi ng commander, sumunod, gawin mo to. Mayroon bang ruling ho na may violation siya? Violation siya pagka sumunod siya na hindi ayon sa loob niya? Na hindi tama yung pakiramdam niya? Wala po. Ang violation niya, if he did not obey the command. Ganyan din po sa atin. Wala akong kinalaman sa ating pagsunod ang ating pakiramdam. Pero pag sinusunod ka sa Diyos, sinasabi mo, Lord, ito yung pakiramdam ko. Tulungan mo ako doon sa pakiramdam ko. No? Yun ho ang mahalaga dito, yung ating pagsunod sa sinasabi sa command ng Diyos. No? Pwede ka ho maging hipokrito. You would be a hypocrite if you say that you enjoy doing it even though you don't. Doon ho tayo magiging hipokrito. Pag sinabi mo, alam mo, sabi ng pastor, Pastor, talaga naman hong gustong-gusto ko hong magpatawad. Pero sa loob niya ay galit na galit siyang magpatawad. That is hypocrisy. No? Pero sa pagsunod natin sa sinasabi ng Diyos, we have to forgive others. Wala hong consideration na sinasabi ng Biblia na kapag maganda, pagka you are willing to forgive. No. Hindi ho kinukonsider dito ang iyong damdamin. Ang kinukonsider dito is your obedience to the commandment of God. Pero pag sinabi mong masaya ako, Panginoon, na magpatawad, pero hindi naman totoo sa pagkapatawad mo, no, that is, you are becoming hypocrite. Being disciplined to obey in spite of your feelings just means that you are being victorious over the flesh. No?
Ulitin mo, being disciplined to obey in spite of your feelings just means that you are being victorious over the flesh. Na paglalabanan mo ang ang laman in the power of the Holy Spirit. This is something that the Lord both commands and enables us to do. No. Ito ang utos ng Diyos at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan at kakayahang sumunod. So ulitin ko natin, ang pagiging compassionate sa ating kapwa is to obey God. Hindi mahalaga yung ating feeling. Feeling will follow kung ibibigay ng Diyos. At kung totoo sa ating puso yan, feeling will follow. Huwag niyong hintayin yung inyong pakiramdam saka ka magiging compassionate. No? Saka ka magiging kind. Saka ka magiging humble. Saka ka magiging gentle. Saka ka magiging patient. No? You have to follow the command whatever is your feelings. Because that is if you follow the command, you are becoming victorious doon sa ating flesh. Because feelings is normally, no? Ayaw niya hong ng bagay na. Halimbawa, sabi doon, ito na lang yung sinasabing sa pagbibigay sa Panginoon, no? Sa pagbibigay sa Panginoon, God commanded us to give, no? Cheerfully. Sabi, ay pastor, pag hindi po ako cheerful, hindi ako magbibigay. No. Ibig sabihin, you are not becoming obedient to the very command of God. No. You don't love God sacrificially. Di ba? You don't love God. No. Kapag siya sabi, pagka masaya na lang ako, pastor, saka ako magbibigay. You don't love God. No. Because you are not obeying the very command of God. Pag sinabi ng Diyos, you have to forgive in spite of your feelings. No. Feeling mo will follow lang. Will follow if you follow the command of God. So, assignment po natin is to memorize Ephesians 4:31 and 32. Ephesians 4:31 and 32 and James 1:19 to 20, no? James 1:19 to 20. So ang conclusion natin sa angry ganito. Anger. It is possible for you to be angry and not sin. Ang sabi ng Biblia, no? Pwede. However, sinful anger violates Scripture. If it violates the Scripture, it is sin. Alam ba, anong violates? If you don't apply biblical love, that is sin. No? If you attack the person, that is sin. If you judge the motive, that is sin. No? If your sin is uncontrollable, that is sin. No? Sin that is an anger is a holy sin. No? Kaya hudang hindi holy sin dapat alisin, no? Ang hindi holy sin dapat alisin, no? Ano po yung anger na hindi sin? If it is glorifying to God. But the sin that is glorifying to self, no, is sin. Your deeds, your thought, words, and action reveal whether you are living to please yourself or living God, to please God. If you focus on self and become angry, you run the risk of carrying out fleshly desire instead of being led by the Spirit. Yung if you sin, no, by following the flesh and you became angry, this is the risk. These are the risks, no? You carry out your fleshly desires instead of being led by the Spirit. Having your prayer life hindered. No? Ang panalangin mo ay hinahadlangan kapag ikaw ay may galit at bitterness. You damage your relationship with others by becoming judgmental and placing a stumbling block in their paths. You become unwilling to overlook others' transgression or to forgive them. No? You think unbiblically and using words that do not edify. Pag nagsalita ka tungkol sa iyong galit, you returning evil instead of being blessing and stirring up more anger and strife. You impairing your own judgment if you sin. No, if you become angry
and you falling into foolishness mistake and becoming unfit for spiritual leadership. You judge others in the area of your own sin and failing to love others biblically. You fail to love others biblically. Now, let's go to bitterness. No, let's go to bitterness. Uh, so, magbibigay lang ako ng pakibasa ng Pastor Norio yung sa box natin sa page 181 with regards to the sin of bitterness. The sin of bitterness hinders your spiritual growth and harms your relationships with others. It causes much trouble and must be put away quickly from your life and be replaced by compassionate kindness and forgiveness. Okay. So, subukan mo natin tapusin muna yung sa anger ngayon. No? Tapusin mo natin yung ating anger. So, sa ating conclusion, meron ako ilang tanong. No? Kay Pastor Norjo, medyo memories ito ni Pastor Norjo. No? What scripture verse shows you that if your anger is not dealt with quickly, it can gain control and give the devil a foothold? Anong talata ang nagsasabi na pag hindi mo kinontrol o dinil agad yung galit, no? It will gain control and give the devil a foothold. Anong verse? Yung Ephesians 4:31-32 po. Ephesians 4:26 to 27. Pakibasa pa sa natin. Dahil dito, Ephesians 4:26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Pag ikaw daw po ay nagagalit, no? At hinahayaan mo ang galit, binibigyan mo daw ng ng foothold. Ano ibig sabihin ng foothold ko? Parang ganito yan. Sa pintuan ho natin wala makapapasok pag nakasarado yan. No. Merong ibang kumakatok ng bahay, pag binuksan ng pinto, yung paa niya nandun na kagad nakakalso sa pinto. Ibig sabihin, pag nakakalso sa pinto yung paa niya, kaya mo ba isaradong pinto? Hindi po. So pag ikaw ay nagagalit, parang ganun no. Ayaw mo mang i-welcome ang diablo sa bahay mo o sa buhay mo. Pag ikaw ay nagagalit, binigyan mo ng pinapasok muna ng isang paa ang diablo sa bahay mo o sa buhay mo. So, gusto nyo pa hubang manatili sa galit, mga kapatid? Sabi ng Biblia, iwasan natin ang magkasala sa magitan ng galit. No. Mahirap pong gawin yan. It needs a lot of patience. It needs a lot of testing, no? Para mapagtagumpayan ho natin lagi ang galit. It needs a lot of consciousness. No? Ang kalaban ho natin hindi yung laman at hindi yung may buto. Ang kalaban natin ay mga spiritual beings that moving that person na umaaway sa'yo. So, ayon mo sa ating napag-aralan, saan ba nagmumula ang galit? Ha? Saan nagmumula ang galit? Ang galit ay nagmumula saan? Sa puso. No? Ang galit ay nagmumula sa puso. There is no excuse for sinful anger since no one else and no situation can make a person angry. Wala akong excuse. Kahit ginalit ka ng ibang tao, no, ang puso mo ang nagdesisyon na magalit. That is your decision. No. Ito ang question. Is a person responsible for angry feelings? Yung bang tao ay responsable sa kanyang galit na pakiramdam? Yes. It is important to differentiate between angry deeds, no, thought, speech, and action, and the emotion or feelings associated with anger. You are totally responsible for your thoughts, action, and speech. But you are not held responsible for your feelings because they are involuntary. No? Can a person be angry without sinning? Can a person be angry without sinning? Yes. Being Christ-like.
no? Being Christ-like by being loving at the same time, no? Kung nagagalit ka sa ginawa niya dahil mahal mo siya, no? Pero kapag kasama na ho yung iba pang mga bagay, no, without self-focus, without focus sa ating Panginoon, no? Without the purpose of glorifying God, that is sin. A person can be angry without sinning if he is totally loving at the same time, which implies that he is not in any way focused on self, no? Pwede kang magalit at the same time loving at hindi ka nakapokus sa iyong sarili. Pero pagka tinamaan ang iyong, kaya ka nagagalit, tinamaan ang iyong ego, tinamaan ang iyong pride, that is sin. No? What are the some key verses for use in developing, no? Para magkaroon ho tayo ng daily practices, no? Dapat may plano kayo regarding anger. Ano ang verse na po pwede natin magamit in dealing with anger? Ating memory verse? James 1, James 1, 19-20. 19 to 20. Ano pa? Ephesians 4:21. Ephesians 4:31 and 32. Sa lahat ng pinautos atin na dapat i-put on natin, no? Dapat i-put on natin. Palagay mo, Pastor Norijo, alin doon ang pinaka mahirap i-apply sa lahat ng dapat i-put on? Meron ka bang tingin mo mahirap i-apply? O alin doon ang pinakamagandang lesson na natutunan mo na dapat nating i-apply? Yung ano po, yung mabilis na pagkagalit, dapat po slow to anger lang. Dapat slow to anger lang, no? O paano ba yung slow to anger? Hindi yung alam mo, yung ano mo, yung slow to anger. Yun nga, slow to anger, no? So mga kapatid, no? Sa mga darating mo sessions pa natin ay we will be talking about overcoming anger and bitterness, no? Anger and bitterness. We will be talking also about forgiving others, no? Forgiving others. So tumutok lang po kayo at sa atin ng patuloy na pag-aaral, sana po ay napagpala po kayo ng Panginoon. At kung mayroon naman ho kayong mga pagpapala, no, at pinagpapala ho kayo ng Panginoon sa magitan ho ng ating pag-aaral, mas maganda o give us some feedback, no, kung saan ho kayo pinagpala, at kung may mga questions ho kayo at mga hindi masyadong maliwanag, give us also some feedback. At dito po ay mas matututo din po kami on how to handle the class more effectively, ang ating sessions, no. So, once again po, in behalf of Far Eastern Evangelical Theological Seminary, ito po ang inyong lingkod na lubos po nagpapasalamat sa inyo at sa kasabi pong isa pong masayang hapon at mapagpalang happy COVID-19. God bless po.